Good morning. Miyerkules na. Baklas forma tayo ngayon. Tsaka bakal tayo sa ibabaw. Beam. Isang buhos na lang yung beam tsaka yung slab. Sasabay na natin. So piprepare lang muna namin yung slab ngayon. May mga tukod na sa loob yan. Kulimlim ang panahon. Mukhang may ulan ah. Diyan, magtatayo tayo dyan. Tsaka doon sa kabila. Tatayo pa tayong kan. Ayan yung isang bintana pala na yung pinasasara. Tapos yung sa kabila nga, pinaliliitan. Pinagaganito na lang. Okay, okay yan, kaya yan. Dito ko lalagay pa ng tukod dito. Tsaka tukod sa kabila. Parang pinaka canopy niya. Kahit di ka na maglagay ng canopy sa bintana. Sa ibabaw na lang. Canopy. Saan din yan? Din eh. Dini mo na din. Diyan, ganyan nakataas. Yan. Pag nag-slab tayo, dito papatong yung bakal. Pag nagbakal tayo sa taas. Para may suotan. Para dyan papasok na yung bakal natin. Yan, ganyan lang. Hindi siya kakapit. Pagka kasi binaba natin dito, wala tayong kakapitan. Kaya ganyan lang kabit yan. Ang gancho ko. Fabricate lang namin. Pagbaklas na rin si Rowell ah. Nabaklas na yung foreman eh. Pinag-iwalay na eh. Ginawang bako. Ha? Ginawang bako. Sayang na. Dami. Dami sa amin pinoli. Napag? Napag-iingi. Wala naman ilan na hingi ko yan. Ayun, nasa akwan mo. Ginawa ko sige. Pinulit lang, ayos na yan. At pala sa ibabaw na lang binuo. Mahirap. Ay. Tandaan lang ha. Andali. Ganyan nyo muna, pakakita ko sa taas. Yun, naisampanan rin namin. Bigat lang. At wala, dito na tayo bumuo sa taas. Pero okay na, andyan na yan. Mga ano lang, lit-lit. Saan? Saan? Paputol tayong bakal. Okay, at dito na tayo. Nakaputol na, mga nakaputol na. Si Joel ayun, nagbabaklas ng forma. Pinatanggal pa yung mga pako.
tsaka yung mga ang tawag nito, nosing. Mga nosing na. Para magkan tayo ulit magbalik. Goods. Maambon niya eh. Ano tayong magagawa? Panahon yan. Tinatalian na ni Joel. Tapos na yun, tapos na to. Yun na lang. So nahuli. Suggest ko na lang to. Lagyan na lang natin ng ng beam sa may dulo. Nahuli to eh. Sinuggest ko na lang. Didiretso na yung beam na yun doon para may tibay yung nandito niya. May papatungan pa rin siya ng bakal doon. Kakapitan. Magkabila yan. Siguro nasaan to? 1 meter. Tsaka dito sa kabila 1 meter din doon. Buo yung buhos niya hanggang sa labas. Kasi kung slab lang, pagdating doon sa dulo mahina na. Kaya sabi ko lagyan namin ng beam na diretso pag ganun. Na late lang. Pero kung di na late, yung mahabang bakal sana na yan, in-adjust na natin doon. Nahuli. Tatayo muna ako ng kahoy doon sa mga labas. Yun, magtayo na tayo ng tukod kabilaan. Sunod runner sa taas. Lagyan tayo ng runner para lalagyan yung bakal diretso. Runner dito, tapos runner doon sa kabila. Ay, muna tayong tanghalian. Tanghali na.
Hindi. Ano yan? Alam mo kasi nagbalag. Tsaka sasabihin mo pa. Kain na kayo. Nga. Lapang pa. Ayun. Huwag mo na hintay papa mo. Kumain na kayo. Alam ang plato. Meron. One eternity later. Tutulog. Gisingin natin alauna na. Alauna na. Bitin na naman. Lalagay tayo ng kwan. Ng runner. Bitin na naman si Joel. Runner. Doon na tayo kukuha ng liberasyon sa may ilalim ng beam niya na yan. Doon sa may dati. Tapos runner. Tapos bakal. Tapos puro forma na nun. Ayun. Hindi tayo kumuha ng sukat pag ganyan na. Tataas na. Kukuha tayo ng sukat dyan sa ilalim. Dito na tayo magli-level sa baba. Halimbawa sa taas ng header, baba tayong 2 meters, pasa natin dito. Pagdating sa taas, sukat lang tayo ng 2 meters. Ganun lang tayo kumuha ng level pagka mga ganyan na. Kahit sa mga ceiling, ganyan din ang ginagawa natin. Sa mga levelasyon. Para hindi na tayo umakyat doon. Sa baba na lang. Kung 2 meters o kahit depende. 2 meters, 250, 150 depende sa abot. Depende na lang sa abot ko. Tapos susukat na lang uli, paangat. So yun ang yun ginagawa natin pag liberasyon. Yan, tulad yan 2 meters para din tayo makyat. Papasa lang natin yan dun sa kabila. Tapos susukat tayo ng 2 meters, paangat naman nun. So ganun lang tayo mag-level para di tayo mahirapan. Okay, at nakapag-level na tayo kabilaan. So yun, may nagtatanong din pala kung magkano ina-add natin sa mga gamit tulad ng rotary hammer. Ay nagtatanong kung magkano daw ba ang pa-add natin. So dito sa gamit natin, kung 700 ang araw ko, ginagawa ko siyang 800. So nag-add ako ng 100 para sa mga gamit. Lahat naman na yun, maski na yung mga grinder, barena, rotary hammer, circular, basta nag-a-add lang ako ng 100. Hindi ko na siya pineper, kunyari circular 100, hindi, tapos grinder 100, hindi ganun. So 100 add na lang everyday, kasi binibili rin naman natin ng kuwan ng mga carbon pag nauubos yung carbon yan. So yun lang, ganun lang tayo mag-add. Hindi naman hindi naman sobra. Yun, at din tayo nakapag-vlog. Nagpo-forma na tayo sa loob. Galatag na tayo ng forma. Ayun yung beam na dumiretso. Saka doon sa kabila, ganun din. Kabitan lang namin itong side na to. Tapos pwede tayo maglagay ng surelas na yung patokan ng 2x2, 2x3 ang pangilalim natin, tapos ibabaw 2x2, tapos pinulik nung nakunit sa loob para pag pinorma nun sa labas meron tayong aapakan dito.
Puputulin natin yan, yung mga kahoy na sobra na yan. Yung kulang dudugtungan tulad ng isa. Dalawa lang kami at yung isa naglalakad ng motor, naglalabas ata. Yung bakal, aangat na lang natin yan. Humaba. Hindi naman nakakatali sa poste yan kaya kayang iangat yan. Dalawa lang kami ni Joel. Dahil ng kahoy, sayang nga. Dami pa niyan. Puro mga kukulamber. One eternity later. Trabaho talaga pag slab. Kompleto na yung forma sa loob. Sa labas na lang wala. Dito nakapag-level na rin kami. Doon hindi pa. Nilevelan na natin. Ito, may nakakaputol na. Kakabit na lang natin yan. Bukas. Kasing ko na. Pahinga na tayo. Hindi na bumalik eh. Yung isang kasama natin. Panlambot, kapupukpok.